الحمد لله القائل في كتابه المبين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد أفلح المتقون فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، نحن الآن في التاريخ 3 من شهر رجب سنة 1446 من الهجرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين سيتمسكون بدينهم أو يواصلون تمسكهم الشديد على دينه الحنيف وأن لا يميتنا الله تبارك وتعالى إلا ونحن متمسكون على إسلامنا اللهم آمين. Mga palanggungan ng agama Islam, mga luksa may mga pagriyami, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, narito tayo sa ikatatlo ng Rajab, taon 1446 ng Hijrah. Nangangahulugan, ilang araw na lang ay masasabik na naman ang mga mananampalataya sa pagsapit ng buwan ng Ramadan. Mga kapatid, ibilang naman tayo ni Allah sa mga taong nagsisipaghanda rito at nawa ay maging mapagpala tayo para sa buwan na yon at ganun din ang buwan na ito na iyon para sa atin. At nawa ay gawin niya o ibilang niya tayo na kabilang sa mga hahawak sa tamang Islam ayon sa kitab at sa sunnah hanggang sa huling paghininga ng ating buhay. Allahumma amin. Mga kapatid sa Islam, pinapaalala sa atin tuwing khutbatul Jumu'ah ang aya na ito sa suratu Ali Imran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, at ito ay nababanggit sa Hilyatul Awliya o Hilyatul Awliya. Sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladhina amanu ir'ihi sam'ak fa innahu imma amrun ya'muru bih aw khairun ya'muru bih aw syarrun yanha an." Kapag marinig mo, mabasa mo sa kitab na si Allah ay magsasabi, ya ayyuhalladhina amanu, sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud, makinig kang mabuti ng buong pandinig mo at puso at sarili mo. Sapagkat sabi ni Abdullah ibn Mas'ud, maaring ito ay kabutihan ni pag-uutos niya o ito ay masama na pinapalayuan niya ni Allah Ta'ala. At walang duda, ipinag-utos sa atin ni Allah ang taqwa. Ang taqwa o ang takot kay Allah Ta'ala na tunay, totoo, na takot sa Kanya. Hindi lang ang taqwa na kapag malapit ka ng maaksidente, matatakot ka na. Subalit yaong kapag nandyan na ang chance na ikaw ay makagawa ng maasiyah o makagawa ng bid'ah, alam mo, malinaw sa iyo, hindi mo gagawin. Kasi sabi mo, inni akhafullaha rabbal alamin.
Ako ay natatakot sa Panginoon ng sansinukob, si Allah Ta'ala. Na, yan ang takwa na tinatawag. Ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal ni Allah at ang pagsagawa sa kanyang mga ipinag-uutos. Haqqa tuqatihi. Sinabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu sa tafsir ng aya na ito, haqqa tuqatihi ay haqqa khawfihi. Haqqa khawfihi an takhafu khawfan sadiqan mukhlisan lahuddin. Na ang matakot ka kay Allah Ta'ala ng tunay na takot kahit mag-isa ka lang. Lalo na kung mag-isa ka na walang ibang taong nakakakita sa iyo, kundi ang nakakakita sa iyo si Allah Ta'ala. Doon ang takwa masusubukan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag ninyong hayaan na kayo ay mamatay, maliban na lamang na kayo ay nasa Islam. Illa wa antum muslimun. وَالسَّمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ هُوَ الَّذِي سَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَهَذَا. Sinabi ni Allah Ta'ala patungkol sa sinabi ni Yaqub alayhis salam, abilin niya sa kanyang mga anak, si Allah Ta'ala nagpangalan sa inyo na kayo ay mga Muslim. Noon pa at sa itong panahon na ito, sabi ni Yaqub alayhis salam. Nangangahulugan ng Muslim na tinatawag, mahalaga na makikita, magbay na takakahinang niya, makikita sa kanyang gawa at sa kanyang salita ang takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang Muslim. Na ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Taon-taon, dumarating ang pag-celebrate ng bagong taon ng mga kufar. Ang mga hindi mananampalataya. Ilabas mo na ang Pasko, dito mo na sa bagong taon. Kasi mayroon tayong mga kapatiran na iniisip nila, nasabi nila, ang pag-celebrate ng New Year, pwede ang Muslim, pwede ang hindi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Una sa lahat, ang ating mga ibadat o mga pagsamba, sa papasok na ang pagbigay ng zakah, papasok na dyan ang paglalagay natin ng buwan, kung Ramadan ba ngayon o Rajab, binabatay natin sa relihiyon. Hindi nakabatay sa kalendaryo ng mga Kristiyano. Sinabi ni Allah Ta'ala sa suratul Hajj, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yas'alunaka 'anil ahilla, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-usitahon kaw nila, pasallaw niya sinamin mga sahalisin bulan. Tinatanong kanila, ya Muhammad, patungkol sa mga bagong buwan, sa new moon, sa crescent. Sabihin mo sa kanila, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ito ay mga panahong tinatakda sa mga buwan ng at oras o season ng mga tao sa pagsamba nila at lalong-lalo ng pag-hajj. Nangangahulugan doon tayo nakabatay, mga kapatid sa Islam. Maaari lamang ang ibang kalendaryo ng Inchik o ng Christian for comparison. Comparative purposes. Pero pagdating sa idda ng mga tinatalak, pagdating sa taunang paglalabas ng zakah, binabatay natin yan sa ating kalendaryo, Islamic calendar, sa ahilla, sa hilal. Hanggang na kita magkita sa halisim bulan. Sa kahaba, kahuan, tagsiyam, kasubangan. Bihad to siya. Mangpiag anak na kain bulan na tawaway. Sababin kita nyo, dahil tayo ay ummah, sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Imam Tabarani sa kanyang sahih, nahnu qaumun la naktubu wa la naqra. Tayo ay kaisang bayan na hindi nagsusulat at hindi nagbabasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagbigay sa atin na yun noong tinatawag na guidance na yun. Hindi naman problema kung meron tayong kalendaryo sinusunabas. Pero yung problema sa atin ngayon, amuin mikit kita rito hakakahining sing kufar. Ang principle ng kufar, nasabi nila, mag-countdown sa New Year. Waliyadu billah, may mga makita mo, panood tayo, magsabi sila, natapos na kaming mga Nasrani nag-New Year, hindi pa tapos ang mga Muslim. Nakakahiya, mga kapatid sa Islam. Nakakahiya sapagkat ito ay humiliation o paghihiya ni Allah Ta'ala sa umma na ito. Dahil sa kapabayaan natin sa ating relihiyon. Hindi tayo nag-aaral.
Hindi tayo nakikinig. Ang akala natin, wala nang limit ang pakikisalamuha sa mga hindi mananampalataya. Mayroon, kapatid. Dahil masisira ang iyong alwala wal bara kung hindi. Masisira ang iyong akida. Ang Islam mo ay masisira. Waliyadu bilang mamatay ka na kabilang sa kanila. Isang fajar ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang hadith na ito inulat ni Yassar ibn Ma'qil radiyallahu anhu. Isang fajar, pagkatapos ng fajar, nagsabi ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu li Rabbi, sinabi sa akin ngayon ng aking Panginoon, si Allah Ta'ala, hadithul Qudsi sa kanya, wahi sa kanya. Sabi niya, min ibadi, inna min ibadi, sabi niya, meron, sabi niya sa aking mga alipin, sara mu'minan bi, asbah mu'minan bi, kafiran bil kawakib. Man qala, sabi niya, mutirna bi fadlillah, man qala mutirna bi fadlillah, asbaha mu'minan bi, kafirun bil kawakib. Wa man qala mutirna bi naw'in kada wa kada, asbaha kafiran biya, mu'minan bil kawakib. Sinabi ng Nabi alayhi salatu wasallam, nasa Sahih Muslim ang hadith na ito. Sinabi sa akin ng Panginoon, sabi niya sa mga sahaba niya, matapos ang malakas na ulan, sabi ng Allah sa kanya, meron sa aking mga alipin niya Muhammad, ang mananampalataya sila sa akin at nagkufur sila sa mga planeta o sa mga bituin. Nung matapos ang ulan, sinabi nila, inulan tayo sa kahigtan ni Allah. At mayroon namang mga taong sila ay gumising o inabutan ng umaga pagkatapos ng ulan na sila hindi mananampalataya kay Allah at naging mapagsamba sa bituin. Nang sabihin nila, inulan tayo dahil sa bituin na ito at bituin na gano'n. Na itong delikado mga kapatid sa Islam, dahil meron sa mga nag-aangkin na mga kamusliman noong ika-31 ng December, at dapat magtawbat kay Allah Ta'ala, noong ika-31 ng December, na naging mananampalataya sila sa mga bilog-bilog, naging mga mu'min sila sa mga prutas, at nagkufur kay Allah Ta'ala. Ang swerte at malas nila, nandun sa prutas. Ang kadar nila, doon nila nilagay. Mu'minun bil fawakih. Mas worse pa doon sa time ng jahiliya, dahil sa jahiliya, hindi sa prutas sila. Bukon nila lang tabihan na bungang kahoy, piyagsangduli na muin, parat saya nila. Sa sumakawa, kagalib-galiban na umat ini. Nakakapagtaka sa umat na ito, na nagkiklaim na Muslim. Doon sa polka dots, at doon sa mga palaka na ginto, subhanallah, na puro mga turo ng mga inchik, hindi turo ng Islam. Doon tayo sumampalataya, imbis na doon ang tawakkal natin kay Allah Ta'ala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. At kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat manalig ang mga mananampalataya. Kahit ilang prutas at bigas pa yang isabog mo dyan, kung hindi ka tatawfikan ni Allah Ta'ala, walang mangyayari. Ang problema, sinayang mo pang bigas at sinayang mo pang akida mo, na dapat doon kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tauhid mo, siyang binukod-tangi mo, na sa kanya ka mananalig. May ginagawa ka sa business mo na halal at iyong ipinapaubaya kay Allah Ta'ala. Yan ang mu'min na tinatawag. Kaya, mas nakakahiya na naging mga mananampalataya sa prutas at naging kafir kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. O hindi kaya naging mananampalataya sa mga swerte buenas-buenas, isampal ang mga pera pag yun ang unang buenamano, at hindi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ba tinuruan ka ni Allah, tinuruan ka ng Islam, na tuwing gagawin mo ang isang bagay, Bismillah. Matatapos mo, Alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Mga propeta yun. Sinabi Nuh alayhi salam, nasa kitab. Ang problema, kapag binabasa na sa atin ang kitab natin, parang papasok lang dito, lalabas sa kabila. Hindi
taka. Masya Allah, dumadami, magbilyon ang pumapasok sa Islam. Pero, nasisiguro ba natin na purely sila ay nasa tauhid lahat? La. Yan ang sinabi ni Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktharuhum illa wahum musyrikun. Ang karamihan sa kanila, sabi ni Allah, ay hindi naman talaga tunay na mananampalataya. Subalit, nagtatambal sila, nagsishirk kay Allah sa kanilang mga gawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah sa surah Hud, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Huwag kayong kumiling, bumaling sa mga hindi naniniwala kay Allah. At ano pa ba sabi ng ating mga ulama, ang higit pa na zulm, higit pa na oppression o pagsalangsang sa utos ni Allah kaysa shirk. Yan ang sinabi ng mga sahaba. Nagtanong sila sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang binasa sa kanila ng propeta, binigkas sa kanila ang aya sa Quran, alladhina amanu walam yalbasu imanahum bidhulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Sinabi ni Allah, yaong mga naniniwala kay Allah Ta'ala at hindi nila binihisan ang kanilang pananampalataya, hindi nila hinaluan ng dhulm. Dhulm, ibig sabihin, kasalanan, pagdaraya. Sila, yaong mag-aangkin ng aman o ng tunay na seguridad, kapayapaan sa kanilang sarili. Wahum muhtadun, at silang ginabayan. Nagtanong ang mga sahaba, sabi nila, Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Ya Rasulullah, sino ba sa amin, mga sahaba, ang hindi nagkakasala? Tuwing nagkakasala, ang tingin ng mga sahaba, nadadaya nila ang sarili nila. Nadadaya nila si Allah. Hindi kita katulad sa time natin ngayon, makagawa ng kasalanan, ibahala na. Allah na lang yun maingat. Hindi ganon. Sila mabigat sa kanila. Syuk kadalik ala sahaba. Nung marinig lang aya na yun, sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laysa kadalik. Hindi ganon. Laysa kadalik kama tadhunnun. Hindi ganon ang iniisip ninyo. Bagkos sinabi ng propeta, alam tasma'u ila wasiyati Luqman li ibnihi. Hindi nyo ba narinig ang habilin ni Luqman sa kanyang anak? Wa idh qalat, binasa nyo yung aya, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. At alalahanin ng si Luqman alayhis salam ay nagbigay ng habilin sa kanyang anak. Sabi niya, nagpapayo siya, o aking anak, pakalayuan mo ang shirk sapagkat ito ang napakalaking dhulm. Pinakamalaking salago-lago kanyayahanin pagsakuto pa Allah Ta'ala. Napakalaki na tinatawag na dhulm kay Allah Ta'ala ang shirk na yan. Kaya, ilal ladina zalamu, huwag kayong kumiling sa mga musyrikon, sa mga kufa, dahil lalamunin kayo ng impyerno kagaya nila. Sa tafsir ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah sa Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, nababanggit doon, qila annahu la tarkanu o la tamilu ila adh-dhalama, la tu'inu adh-dhalama walau an tubri'a lahum qalama. Huwag kayong tumulong sa mga musyrikon kahit ang tisain, magtisa kayo ng lapis sa kanila. Tisa ng lapis, subhanallah. Problema sa atin ngayon ng mga Muslim, mga Moro nag-aangkin, maging Tausug, Maranao, Sama, Maguindanao, Iranon, Kagan. Anong nangyari sa atin? Hindi lang tayo nagtisa ng lapis. Tayo pa mismo ang nagpo-promote sa kanila. Sa celebration nila, number 1, nandoon tayo. Kaya sabi ng mga Christian, natapos na lang kami nag-New Year, hindi pa natapos ang mga kapatid na Muslim. Post nila yan. Viral yan. Natapos na lang kami, na sila, hindi pa sila natapos. Hindi sa atin yun. Meron lamang tayong dalawang celebration, Eidul Adha wa Eidul Fitr. At malaking amana sa atin ng mga magulang at sa atin ng mga pangulo ng mga lugar, komunidad, na nakikita tayo ng huling henerasyon. Ano ang makikita nila sa atin, yun ang gagayahin nila. At ano ang kasalanang makukuha nila sa atin, yun din ang kasalanan nating mamanahin nila. Kung ano ang kabutihan na ipinamana natin,
yun din ang kabutihan na paggayabungin nila. Hanggang sa ating libingan, mga kapatid, susundan tayo ng it's either gantimpala o hindi parusa ni Allah Ta'ala. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, inulat mula kay Nu'man ibn Bashir at ganun din kay Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sa magkakaibang riwaya kay Imam Tabarani sa Awsat at ganun din kay Imam Muslim sa kanyang Sahih na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, badiru bil a'mal fasatakunu fitanun kakita'il laylil muzlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Sinabi ng Nabi alaihi salatu wassalam, maging maagap kayo, pag asid-asid ka mo lang yung huminang sininang marayaw. Panamar tamariyo, sukang gulbot tigan sa dalba kamapya. Sapagkat sabi niya, magkakaroon ng maraming pagsubok na kakabiran kayo ng pagsubok na ito na kasing dilim ng gabi na walang bituin o liwanag ng bituin o ng buwan na magniningning sa gabing iyon. Subhanallah. Kung saan magigising babangon ng isang tao na siya ay mu'min at matutulog siyang kafir. Subhanallah. At ibibinta niya ang kanyang relihiyon sa kukunting halaga ng dunya. Mga kapatid sa Islam, ang tanong 1,446 years ago na sinabi ng Nabi, alayhi salatu wassalam, nagaganap mismo sa ating mga pamamahay at komunidad. Sa pamamagitan ng sobrang panggagaya natin sa mga kufar, lalo na pagdating sa pagrelihiyon nila. Ekspresyon, kinuha na natin. Musika nila, kinuha na rin natin, ginaya na natin. Bagkus, tayo pang nauuna. Samantala, sa ating mga kapistahan, hindi naman sila nagre-recognize niyan. Ang Islam, ang mga Muslim, subhanallah, matay na kita nyo mag-acknowledge sin kanila yaon. Halos na tayo magbigti para lang ma-acknowledge natin yung kwan nila. Pero mga kapatid sa Islam, subhanallah, ang hindi natin nararamdaman, dahan-dahan na namamatay ang alwala wal bara sa ating mga puso. Alwala o pagmamahal at pagkampi para kay Allah, albara ang pagiging malaya sa anumang kinasusuklaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang nakakatakot. Hindi ang nakakatakot dito mga kapatid sa Islam na agad-agad magiging kufar ang mga anak natin o mga apo. Hindi. Bagkus hindi pa sila tuluyang nagmurtad. Pero naroroon sa pamamahay natin dahil sa kapabayaan natin mismo sa Islam sa ating mga sarili, dahan-dahan ang namamatay ang Islam sa kanilang mga puso. Waliyadu billah. Kanya ano ang dapat na gawin at solusyon rito? Sinabi sa atin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi sa atin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pinaiwas sa atin ng mga sahaba niya, ijtanibul musyrikina yawma idihim fa inna as-sakhtata tanzilu alaihim. Si Umar ibn al-Khattab kanyang sinabi, inyong iwasan ng mga kufar sa time ng kanilang kapistahan sapagkat ang puot ni Allah ay bumababa sa kanila sa panahon na yon. At marami sa mga Muslim ang nasali. Magtauba tayo kay Allah Ta'ala. Yan ang tunay na resolution. Kung mag-resolution man, araw-araw tayong mag-resolution. Hindi yung New Year lang. Kailangan araw-araw ang pagtatauba natin kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala sapagkat araw-araw tayong nagkakasala. Ngayon, nalalaman natin, tanggapin natin. Kung ano ang totoo, tanggapin natin. Kung natamaan tayo ng bato, magtauba tayo kay Allah Ta'ala. Habang buhay pa tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam.
Ang hindi nagsasala noon, mahina. Pagdating sa pagsasala ng 5 beses, magdasal na siya. Yung mga parating nakikilawag sa mga kufar dahil sa hina ng iman niya, hanapin niya ang paraan na lumakas ang iman niya sa pamamagitan ng pag-aaral ng tama sa Quran at sa Sunnah at pakikisama sa grupo ng mga tao na malakas sa kanilang paghawak sa reliyong Islam. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad amarana Allah tabaraka wa ta'ala bidhalika faqala man azza min qailin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفائنا الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين اللهم وفق أمراءنا وأمراء المسلمين وعلماء المسلمين يا رب العالمين وفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا تواب يا غفار يا رب العالمين اللهم انصر إخوتنا المستضعفين في كل مكان في غزة في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعل أعداءنا أعداء الدين آية لنا ولهم يا رب العالمين اجعل أعداءنا أعداء الدين آية لنا ولهم يا رب العالمين وانصرنا وإياهم على القوم الكافرين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم